Magandang araw mga kalapatids! Tara, samahan niyo ako sa pagbiyahe. Magpapalipad na naman tayo ng ating mga alagang kalapangit. Punta tayo dito sa bukid. Medyo malayo po yung ating pinuntahan para masana yung ating mga alagang ibon. Sa liparang malayo. Ayan. At dito po ako pumesto sa Parting Palayan. Napakaganda po dito. Season nga pala ng pagtatanim ng palay. Kaya mapapansin nyo, ang bukid ay talagang pinaprepare ng ating mga magsasaka. Yan, napakaganda rin po ng view ng bayan dito. Kaso nga lang, masyadong maulap. Kaya hindi natin kitang-kita ang kagandahan ni Mayong Volcano. Pero yan, mapapansin po natin ang Mayong Volcano ay active volcano. Medyo maulap talaga po siya kasi nagbubuga siya ng usok. Dito po sa part na to, napakaganda na ng view ng Mayon. Ayan. Majestic Mayon. Habang tayo nagdadrive ng mabagal, ayan, pinagmamasdan natin ang Mayong Volcano. Yan, para makita po ng ating mga kababayan sa ibang lugar na napakaganda pa rin ng Mayong Volcano kahit ilang beses na itong pumutok. Balik tayo sa ating topic na pagpapalipad ng ating ibon. Isang bagay din siguro kaya nakakauwi yung ating mga alagang ibon kahit paliparin natin sila ng malayo kasi yan po siguro ang nagiging tanda ng kanilang paglipad. Kung sa kahit malayo natatanaw nila yung Mount Mayon kaya makakauwi po talaga sila sa kanilang bahay or sa lugar ng albay. Yan. Kahit paliparin po natin ang ibon doon sa Manila or lampas ng Manila, siguro kapag lumilipad sila ng napakataas, matatanaw talaga nila ang Mount Mayon Volcano dahil napakataas naman po talaga ng Mount Mayon Volcano at napakaganda rin po. Yan. So dito tayo sa part na to, pupwesto na tayo dito dahil dito na tayo magpapalipad ng ating mga kalapangit kasi tanghali na rin yan. Habang nagpapalipad po tayo ng ibon, magbibigay tayo ng mga tips about vlogging. Isabay na natin to para masaya. So sana po ay matutunan kayo dito. Kung naghahanap ka upang magsimula ng isang matagumpay na channel sa pag-vlogging, narito ang ilang mga tip na dapat tandaan. Isa, hanapin ang iyong angkop na lugar. Mahalagang makahanap ng angkop na lugar kung saan gusto mo at mayroon kang kadalubhasaan. Makakatulong ito sa iyong gumuo ng tapat na sumusunod ng mga manonood na interesado sa iyong nilalaman. Dalawa, maging pare-pareho. Consistency ay susi pagdating sa vlogging. Gumawa ng schedule at manatili dito. Makakatulong ito sa iyong bumuo ng tapat na audience ng mga manonood na alam kung kailan aasahan ang iyong content. Tatlo, gamitin ang tamang kagamitan. Hindi mo kailangang magkaroon ng pinakamahal na kagamitan para makagawa ng magagandang vlog, ngunit kailangan mong magkaroon ng kagamitan na gagawa ng mga video na may mataas na kalidad. Mamuhunan sa magandang kamera, mikropono at setup ng ilaw. Apat, magkwento. Ang pinakamagandang vlog ay nagkukwento. Isipin kung anong kwento ang gusto mong sabihin sa bawat video at tiyaking magsama ng simula, gitna at wakas. 5. Makipag-ugnayan sa iyong audience. Tumugon sa mga komento, humingi ng feedback at isali ang iyong audience sa paggawa ng iyong content. Makakatulong ito sa iyong gumuo ng ugnayan sa iyong mga manonood at panatilihin silang babalik para sa higit pa. 6. Maging iyong sarili. Ang pagiging tunay ay susi pagdating sa vlogging. Huwag mong subukang maging isang taong hindi ikaw. Maging iyong sarili at hayaan ang iyong personalidad na sumikat sa iyong mga video. 7. I-promote ang iyong content. Kapag nagawa mo na ang iyong vlog, kailangan mo itong i-promote. Ibahagi ang iyong mga video sa social media, makipagtulungan sa iba pang mga vlogger, at gumamit ng mga diskarte sa SEO upang mapabuti ang iyong visibility sa mga search engine. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito, maaari kang lumikha ng isang matagumpay na channel sa pag-vlogging na umaakit at nagbibigay aliw sa iyong madla.
Another tip para po sa ating pag-vlog. Ito po, pakinggan nyo. Maganda rin po ito. Ang pag-focusan mo, yung sarili mo. Gumawa ka ng content na una, engaging. Okay? Pangalawa, interesting. Pangatlo, kawiwilihan ng tao. Okay? Yung mapapasaya mo sila. Pang-apat, shareable. At panglima, at higit sa lahat, may kapulutan ng aral. Yan nga po yung ating mga tips. Sana po ay may nakuha kayong mga technique or idea para makatulong po sa inyong pagbablog. Yan, napalipad na po natin yung ating mga ibon. At kailangan natin umuwi. Magbabiyahe na tayo dyan. Tinignan ko lang yung mga ibang naiwan na ibon yung lumilipad pa. Pero yan, wala na akong natanaw. Kaya uuwi na tayo para makita natin kung nakauwi na sila dun sa ating loob. Nakauwi na tayo dito sa bahay at yan, tatanggalin ko na nga yung ating training box sa ating motor. At ayan, bulaga, maraming kipot. So punta na tayo sa ating kulungan. Tingnan na natin kung nakauwi na ang ating mga alagang kalapangit. 30 minutes na biyahe din kasi yun. Kaya tingnan natin kung talagang mga sanay na sila dito sa ating lugar. Kahit malayo yung ating pinagpusan. Ayan, may sumasalubong na agad sa atin. Yung ating blue bar kanina na pinakawalan, yun yung nasa bubong. Yun na yun. At yan, maganda nga yung sign na alam na nila yung lugar. Ito nga ang ating alagang kambing. Yan, sa tito po natin yan. At ang ating mga manok, nag-aabang na rin, humihingi na sila ng mga patuka. Gutom na siguro. Ito si Blackie. Ayan yung ating mga pinakawalan kanina doon sa may mayon. Yan. Yan po sila, nasa bubong, kompleto na. Yan, gutom na rin yung ating mga alaga ng kalapate kasi hindi pa tayo nagpapakain. Kaya magpapakain po tayo ngayon. Umaga, kasabay na din yung ating mga pinakawalan sa malayo. Yan. May patuka pa ba? Meron pa naman. Yan, bibigyan po natin dito yung ating mga alaga sa bubong. Tingnan natin kung bababa sila. Yun, nagbusibabaan na. Yung ating mga off-color racing pigeon. Ito naman po yung ating flyer slope na mga nakakulong. Ito, hindi pa po ito mga sanay. Kaya dito natin sila kinukulong. Yung ating mga breeder. Ayan. Yung mga pangmalakasan po natin yan. At dito lang po siguro magtatapos yung aking vlog. Salamat po sa pagsama nyo sa ating munting content na ito. Sana po nag-enjoy kayo at meron po kayong natutunan sa ating mga pinaggagawa. Yan, maraming salamat po guys sa uulitin. Paalam!